Bistado na raw ni Luis Nery ang diskarting gagawin kay John Riel Casimero, pati Sean Gibbons. Maging katawa-tawa lang daw itong si Casimero. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Mga kakwento, maganda na kayo dahil ang paparating na tapatan sa pagitan na nakakatakot ng Meksikano na si Luis Pantera Nery at ang pambato ng Pilipinas na si John Riel Cuadro-Alas Casimero ay hindi lamang isang simpleng laban ito, dahil ito ay isang banggaan ng mga estilo, ng ego at higit sa lahat ng karera. Sa mga boxing analyst na nakikita na ng libu-libong mga bakbakan, marami ang nagsasabi na si Luis Nery ang may hawak ng napakalaking bintahe na tila bistado na niya kung paano talunin ang ating kabayan. Ngunit sa boxing, ang papel ay nasusunog na yan sa sandaling tumunog na ang unang kampana sa lona. Kaya ninyo mga kwento na himay-himayin natin ang realidad. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang kampo ni Nery ay nakangiti na ngayon. Bakit? Dahil ang butas sa laro at karera ni Casimero ay tila naging mga bintana na madaling pasukin ng Meksikano. Unahin natin ang pinakamalaking issue, ang timbang. Hindi sekreto sa mundo ng boxing ang hirap na pinagdadaanan ni Casimero para makuha ang 122-pound limit. Nakita natin sa mga ulat ng Sauna U sa huling sandali ang matinding weight cutting, nagpapahina sa katawan. Ang pagpiga sa katawan para makuha ang timbang ay hindi lamang pisikal na sadyang nakakapagod. Ito ay nag-aalis ng hydration sa utak at kalamnan. Si Nery ay isang boksingero na kilala rin sa isyu sa timbang noong araw. Ngunit tila mas disiplinado na ngayon sa super bantamweight. Ang plano ni Nery, gamitin ang kanyang volume punching at relentless pressure sa unang mga round para masalong pigain ang natitirang lakas ni Casimero na nawawala sa weigh-in. Pangalawa, pag-usapan natin mga kwento ang stamina at aktibidad. Kailan ba huling lumaban si Casimero sa isang seryoso na umabot ng 12 round na digmaan? Kailangan nating balikan ang mahabang panahon. Ang kanyang mga huling laban ay alinman sa mabilis na knockout. Laban niyan sa mga mahinang kalaban o mga laban na hindi nasusubukan ang kanyang hangin o stamina sa huling bahagi. Sa kabilang banda, si Nery mga kwento ay nananatiling aktibo sa mataas na antas. Ang ring rust ay totoo mga kwento. Ang kakayang mapanatili ang parehong bilis at lakas mula sa round 1 hanggang sa round 12 ay isang skill na nawawala kapag hindi palaging nagagamit. Ang plano ni Nery ay dalhin si Casimero sa isang malalim na tubig sa round 8, 9 at 10 na kung saan ang hangin ni Casimero ay baka maging kapos na. At marami pang iba na dahilan na sasamantalahin ni Nery ang mga ito. Ang depensa ni Casimero ay madalas na nakabase sa kanyang kakayahan na umilag at kumanti na isang malakas na suntok. Kapag siya ay napagod na o kapag ang kanyang kalaban ay may magandang jabs at footwork tulad ni Nery, ang mga counters ni Casimero ay nagiging huli o madaling basahin. Si Nery ay isang southpaw o kaliwete na may mabilis na kamay. Maari niyang gamitin ang kanyang lead right hook para guluhin ang tiyempo ni Casimero at ang kanyang straight left para pasukin ang depensa nito. Dahil sa mga dahilang ito, tila bistado na nga ni Nery ang formula. Ngunit, narito ang dahilan kung bakit hindi talaga agad-agad na mahulaan natin ang boxing. Dahil sa kabila ng lahat ng mga analysis, sa huli, si Luis Nery pa rin ang magugulantang. Bakit? Dahil itong si John Riel Casimero ay hindi isang ordinaryong boksingero. Siya ay isang fighter na nabubuhay sa panganib. Siya ay handa na puna ng mga butas na yon. Kaya huwag mamaliitin ang puso na isang dating kampiyon na nanggaling rin sa hirap. Alam ni Casimero ang kanyang mga kahinaan. Ang kanyang kampo ay hindi natutulog. Kung ang analysis ng ilan ay nakikita ang mga butas, mas lalo na ang kanyang trainer na si Coach Jason. Ang matinding weight cut, maaring baguhin ang diet at training structure para mas maging scientific ang pagbabawas ng timbang. Ang stamina, maaring dagdagan ng sparring at running sa high altitude. Ang depensa, maaring mag-focus sa head movement at footwork habang pinapasabog ang mga heavy bags. Si Casimero ay may one-punch knockout power sa magkabilang kamay. Iyan ang equalizer. Kahit gaano ka perpekto ang plano ni Nery,
kahit gaano siya kabilis sa unang 8 rounds, isang maliit na pagkakamali, isang pagbaba ng kamay habang nagtatapon ng jabs, isang maling step at maaaring magtapos ng gabi niya sa isang iglap lamang. Si Casimero ay mapanganib hanggang sa huling segundo ng laban. Ang kanyang kawalang prediksyon o unpredictable ang kanyang pinakamalaking sandata. Kapag akala ni Nery na kontrolado na niya ang laban, doon lalabas ang bagsik ng kwadroalas. Ngunit, kailangan din nating harapin ang isa pang katotohanan mga kakwento na nagbibigay kulay sa laban na ito. Ang kilalang promoter at boses ng boxing na si Sean Gibbons ay sinabing si Casimero ay clown dahil sa kanyang mga antics sa labas ng ring at mga issue sa disiplina. Maaring may punto si Gibbons sa aspeto ng professionalism. Ang pagiging clown o kulang sa disiplina ay maaring maging mitsa ng pagkatalo ni Casimero raw. Mga kakwento, clown man para kay Sean Gibbons si Casimero, pero sa loob ng ring, ang clown na yan ay nagiging isang halimaw. Ang laban na ito ay magpapasya kung ang disiplina ba ni Nery ang mangingibabaw o ang raw power at puso ni Casimero ang magwawagi. Tama na si Nery ay may plano, ngunit si Casimero ay may kapangyarihan na sirain ang anumang mga plano. Kaya maganda na kayo kakwento dahil sa paparating na laban ay huwag kukurap. Ang digmaan, paunahan, bagsakan kung bagsakan. Kaya kanino ka, kabayan?